Sa relasyon, marami tayong mga bagay na nakakalimutang gawin o nakakalimutang i-practice. Mga bagay na makakatulong para mas maging matibay yung relasyon nyo ng partner mo. Itong maliliit na bagay na to, madalas pag hindi natin napagtutuunan ng pansin, ito yung mga posibleng maging dahilan ng pag-aaway nyo o worse, paghihiwalay nyo yung dalawa. Dahil syempre, ang maliit na bagay kapag naipon, nagiging malaking bagay yan, nagiging malaking issue yan, nagiging malaking problema yan. Kaya naman, ang topic natin ngayon, ang napaka-importanting mga habit na kailangan ginagawa mo araw-araw para mas mapatibay o mas mapatatag ang relasyon nyo in a long run. Kaya what's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Nandito naman ang inyong lingkod, Gary Opim. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video. So, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin to. Unang tip o habit na kailangan mong gawin para mas mapatibay yung relasyon mo in the long run is keep in touch. Sa relasyon, alam naman natin kung gaano kahalaga ang komunikasyon, di ba? At malaking factor sa isang relasyon, yung palagi mo siyang maaalala o palagi siyang pumapasok sa isipan. Sa mga simpleng pangangamusta lang sa mga mahal natin sa buhay, malaking impact na yan para mas mapatibay yung relasyon niyo. Yung mga simpleng reminder lang, yung text, tawag o chat, malaking bagay na yun para mapatibay yung relasyon niyo. Alam nyo kasi guys, itong bagay na to, madalas nakakalimutan na natin to in the long run, lalo na kung matagal na kayo sa isang relasyon. Madalas nakakalimutan na natin mag-text kung anong ginagawa natin. Nakakalimutan na natin tumawag kung okay ka lang ba o okay lang ba siya. In short, nakakalimutan natin na mayroong isang tao na nag-aalala sa atin kapag wala tayo sa tabi niya. At itong mga maliliit na bagay na to, yung mga simpleng text na ganyan, mga simpleng calls lang yan, mga simpleng hindi mo pag-alala sa kanya, malaking bagay yan pag naipon at naipon yan. Kasi in a long run, magiging isang malaking sumbat yan sa isa't isa. Isang malaking away yan na nagsimula lang sa maliit na bagay. Napakasimple lang, no? Pero kung palagi mo siyang ginagawa at lagi mo siyang pinapractice, malaking bagay yan at magiging closer at closer kayo sa isa't isa. At syempre, ang importanteng nabubuo dito, yung tiwala, which is, syempre, napakahalaga sa isang relasyon. Okay? Proceed tayo sa number 2. Ikalawang maliit na bagay na makakatulong sa pagpapatibay ng isang relasyon, gumawa ka rin ng gawaing bahay. Ito mostly yung mga lalaki makaka-relate dito. Kasi di ba pagkagaling mo sa work, pagkagaling sa trabaho, pagkagaling sa biyahe, pagkagaling sa pagod, madalas pagdating mo sa bahay, nagkakalat ka. Madalas pagdating mo sa bahay, kung saan mo dinadagay yung mga gamit mo, nagkakalat ka, literal. Kasi ito naman si wifey, maglilinis ng bahay. Okay lang yan kung paminsan-minsan mo lang nagagawa. Pero kung napapadalas na yung hindi mo pag-aayos ng mga gamit na ginamit mo, nagiging dahilan din yan na pag-aaway yung dalawa. Oo, naiintindihan ko guys, ako rin mismo na dumadaan ako sa mga ganyang sitwasyon na pagod ako sa trabaho, pagod ako sa biyahe, pag uwi ko sa bahay gusto ko magpahinga. Pero yung parang ititreat mo yung mga kababaihan na parang katulong mo na mag-aalaga sa'yo. Yung tipong yung pinagkainan mo na lang, hindi mo pa ilalagay sa lababo para hugasan. O yung sapatos mo na sinuot, hindi mo man lang ilalagay sa shurak para maging maayos tignan. Yung mga ganyang simpleng bagay guys, kapag na-practice mo yung ginagawa yan araw-araw, nagiging sanhiyan ng pag-aaway o hindi pagkakaintindihan yung dalawa. Di ba napakasimple lang? Paglalagay lang ng sapatos sa shurak, paglalagay lang ng kinainan sa hugasan, o paghuhugas lang ng plato pagdating mo. Mabigat ba yun? Naiintindihan ko pagod ka, galing ka sa work. Pero hindi mo ba naisip na nakakapagod din maiwan sa bahay? Lalo na kung may anak ka na, lalo na kung meron ka ng pamilya, may sinusuportahan ka na. Siyempre may mga inalagaan din yan. Mga anak mo, pagod din yan. Marami din yung ginagawa sa bahay, naglilinis, naglalaba, kung ano-ano pa. Siyempre at the end of the day, pagod din yan. Pero ginagawan ka pa rin yan ng paraan para maalagaan si kaso kanya pagdating mo. Pero yung mga simpleng bagay guys na pinakatamaran nating madalas gawin, yan yung mga bagay na pagka tumagal, nagiging isang malaking batok yan sa atin. Kasi yung mga simpleng bagay katulad ng paglalaba, paghugas ng plato o pinagkainan, paglilinis o pagwawalis, kahit yung pag-aalis ng mga alikabok sa mga bagay na ginamit, hindi ka naman naabutin ng 10 oras dyan pagka ginawa mo yan, di ba? Lagi nating isipin na yung mga simpleng bagay na ginagawa natin, yung mga maliliit na bagay na yan, yung mga simpleng paglilinis lang ng mga gamit mo, malaking tulong na yan para sa partner mo, para sa'yo, na makaiwas sa stress. Makaiwas sa stress ng pag-aaway, makaiwas sa stress ng pagsusumbatan. In fact, parang banding nyo na yan pagkasabay nyo ginawa eh. Pero kung pinagsasawalang bahala mo lang dahil alam mo na may maglilinis o may mag-aasikaso, ano na lang iisipin ng partner mo? Patulong mo siya? Iyaya mo siya? Importante na tinutulungan natin ang bawat isa sa mga gawain sa bahay.
Bukod kasi sa napaparamdam mo sa kanya na ayaw mo siyang mapagod ng gusto, mararamdaman at mararamdaman din niya na importante siya sa'yo. At syempre, mapapabilis ang trabaho pagka dalawa kayo nagtutulungan sa gawain sa bahay, diba? Kaya guys, tip lang, gumawa ka ng gawain sa bahay. Okay? Proceed tayo sa tip number 3. Compliment each other. Yung simpleng, ang ganda mo ngayon, parang everyday ka gumaganda, parang sumisexy ka. Ako lang ba o nagiging Diyos sa araw-araw? Simpleng salita lang yan, pero pagka sinabi mo yan sa kanya with sincerity, mapipil at mararamdaman niya na appreciated siya. Alam niyo ba guys kung bakit bumibili ang mga kababaihan ng mga gamit pampaganda nila? Dahil gusto nilang maging kaakit-akit sa paningin mo. Dahil gusto nilang maakit yung taong mahal nila. Dahil gusto nilang mapansin yung kagandahan nila ng taong mahal nila. At syempre, para ma-appreciate sila ng taong gusto nilang makapansin sa kanila. Everybody needs appreciation, di ba? Sino ba namang hindi? Essential sa isang relasyon na napaparamdam mo sa kanila na na-appreciate mo sila. Na-appreciate mo yung mga ginagawa nila sa sarili nila para mas maging kaakit-akit sila sa mata mo. Na-appreciate mo yung mga effort na ginagawa nila sa sarili nila para mas maging kaakit-akit sila sa iyo. Yung mga simpleng compliment guys, malaking bagay na yan, lalo na kung everyday mong ginagawa sa kanila. Everyday mong pinaparamdam sa kanila. Everyday mong sinasabi yan sa kanila. At take note, with sincerity ha. Hindi yung walang ka-feel-feel naman yung, uy, ang ganda mo. Uy, parang gumaganda ka. Iba kasing impact nun sa kanila. Compare sa sinasabi mo yung bagay na yun, nang sincere ka, di ba? Kaya guys, compliment each other. Malaking bagay yan, malaking factor yan na makakatulong sa inyo para mapatibay ang relasyon in a long run. Number 4, mag-bonding naman kayo. Real talk guys, sa isang relasyon, kapag tumagal na, ito yung isang bagay na nawawala sa pagsasama niyong dalawa. Actually, lahat naman ng nabanggit ko kanina, mawawala yun pagka tumagal na yung relasyon. Kasi syempre, nagiging kampante tayo sa isa't isa. Kumpiyansa ka na alam mo na hindi ka naiiwan o nandyan lang siya palagi sa tabi mo. Kaya naman, hindi ka nag-e-effort para gawin main part mo sa relasyon yung dalawa. Yung simpleng pagbabanding lang, malaking bagay na yan para mapainit yung nanlalamig yung relasyon. Yung simpleng panonood ng sine ng magkasama. Kung wala kayong panonood ng sine, yung simpleng panonood ng movie sa TV ng magkasama. Yung pagde-date, kung walang pang-date, sabay kumakain. Kahit yung paglalakad lang sa mga pasyalan na maghahawak kayong kamay, sabay tumatawa, napaka-importante yan sa pagpapatatag ng isang relasyon. Kaya guys, kung napapansin nyo na hindi nyo na nagagawa yung pagbabanding na to dahil masyado na kayong busy sa schedule o masyado na kayong walang oras para sa isa't isa, magkaroon ka ng time para magkaroon kayo ng quality time. Gawan mo ng paraan. Mag-effort ka. Di ba nga, pagka gusto may paraan, pagka ayaw may dahilan. Kasi napakalaking bagay ito, napakalaking factor ito na makakatulong sa inyo para mapatibay o mapatatag ang isang relasyon. Okay? Proceed tayo sa number 5. Ito madalas hindi na nagagawa ng mga taong matagal na ang relasyon o matagal na sa isang relasyon. Yung pag-resolve ng argument in the same day o pag-solve ng problema sa loob ng isang araw. O di ba? Madalas itong mangyayari lalo na sa matagal ng magkasama o matagal nang nagsasama. Yung kapag nag-away kayo, inaabot kayo ng ilang araw para magbate, pataasan ng pride, pataasan ng ihi, kumbaga. Alam nyo kasi guys, ang pag-aaway na hindi nire-resolve sa loob ng isang araw, naiipon yan. At kadalasan, kapag naiipon yan at napuno na, nagiging cause yan ng hiwalayan. Napaka-importante na kapag ka nagkaroon kayo ng misunderstanding o hindi pagkakaintindihan, ma-resolve nyo agad yun within the day. Huwag nyo nga hayaan na lumagpas ang isang buong araw, yung matulog kayong dalawa na may sama ng loob sa isa't isa, na may hinanakit sa bawat isa. Kasi based on experience guys, lalong lumalala ang isang sitwasyon o lalong lumalaki ang isang alitan kapag hindi nyo na-resolve sa loob ng isang araw o kapag hinayaan yung tumagal yung pag-aaway yung dalawa. Kasi minsan, based on experience to pag nag-aaway kayo, pagkalipas ng ilang oras, pagkalipas ng ilang minuto, nakakalimutan mo na yung dahilan kung bakit kayo nag-aaway. Pero dahil sa pride, dahil sa ego, lumalala at tumatagal yung hindi pagpansinan. Tapos bigla mo marirealize, ano ba yung maging pinag-awayan namin? Ano ba yung dahilan kung bakit kami nag-away? Maliit na bagay lang pala. Lumala lang dahil ma-pride kayong dalawa. Kaya guys, kung may hindi kayo pagkakaintindihan, kailangan pag-usapan nyo na yan within the day. Wag nyo hayaan ang bawat isa sa inyo na matulog sa gabi na hindi pinag-uusapan yung sakit na nararamdaman. Hindi pinag-uusapan yung argument ng dalawa. Dahil pag hinayaan yan, magiging malaking bagay yan na maaaring makasira sa relasyon. Okay? So, resolve your arguments within the day. Proceed tayo sa number 6. Isurpresa mo siya. Hindi naman kailangan malaking bagay o mamahaling bagay o may okasyon kapag susurpresa mo yung mahal mo, di ba? Importante na kahit walang pasyon o kahit walang celebration o kahit hindi mamahalin yung binili mo,
naaalala mo siya araw-araw. Sa mga simpleng pasalubong lang pagkagaling ka sa work. Mga simpleng bagay lang yan pero it will make her feel or it will make him feel na special siya. Huwag na huwag mong paparamdam sa kanya na special lang siya pag may okasyon kayong dalawa. Special lang siya pag may kaganapan o event na mangyayari, di ba? Dapat paminsan-minsan napaparamdam mo sa kanya na naaalala mo siya anumang oras. Okay? Proceed tayo sa number 7. Last but not the least, take time to make these little things happen because little things do count. Itong mga bagay na nabanggit ko kanina, maliliit na bagay lang yan pero pagka pinractice mo yan everyday, magiging malaking impact yan sa relasyon yung dalawa. Kaya gawin mo tong 7 bagay na to. Pag nagawa mo tong mga bagay na to, I guarantee you, mas magiging masaya, matibay at matatag ang relasyon yung dalawa. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout sa'yo, Leomar El Tosar. Malaking shoutout din kay Maria Teresa Doroteo. Shoutout din kay Noela Patriarca. Shoutout din sa isang OFW nating viewers from Riyadh na si Jeneline Cosme. Shoutout sa'yo, Nena Arguelles from Israel. Kay Ami Manhares from Kuwait. Shoutout sa'yo dyan, ma'am. Ingat po kayo mga OFW natin dyan. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Miss Nori Yu na watching from Malaysia. Shoutout sa'yo dyan. Ingat din po kayo, ma'am. At sa mga masugid nating taga-subaybay na walang sawang nanonood sa mga vlog natin. Maraming salamat sa inyo. Road to 50k na tayo, guys. Maraming salamat sa suporta. Kung nagustuhan nyo yung mga videos natin, pwedeng pakishare na lang po sa mga loved ones natin na nangangailangan ng mga ganitong tips. Kaya ikaw, kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating video. So yun lang, doon na magtatapos ang ating video. Sana makita ko kayo sa susunod na vlog. Ingat kayo. God bless. Peace. Whenever your heart is broken, don't ever forget